sa atin. Halina, halina, kami ay harapin. Panginoon, Panginoon, pastol namin. Ang Panginoo'y darating kasama ng mga anghel. Kailan may di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyo. Welcome sa ating simbang Misa de Gallo. Papurihan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating buhay bilang Kristiyano. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Mabuhay sa Diyos ang kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, tinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angkin, kapurihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit, kasamang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sa
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o si Kristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Iyuko natin ang ating ulo. Maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, ang intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan, ng mga OFW, para sa mga may sakit at mga nag-aalaga sa kanila, para sa intensyon ni na Grace at Ramon Ramba, Kundangan family, Darlene at Erwin, Red at Portia. Pagdasal natin ang pagbuti ng kalagayan, Sister Terry, Ani Leon Shikifara, Father Jack, Father Luciano, Alona, Juliet, Karina, Rudy. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagkabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kaniyang pagkapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay sa atin ang propesiya ni Mikas na sa Bethlehem manggagaling ang Mesiyas. Sa kanyang pagsilang, kapayapaan ang maghahari sa lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angka ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa nung una, mula pa nung unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalan niya sa Israel ang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong takas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana
ang puno ng ubas na itinanim mo sa iyong iligtas, yaong punong iyon na pinalugumot iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit ng lawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipangsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayoy, magbabalik kami, di na magkataksil sa iyo kailanman. Kami pagsilahin, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit ng lawan. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo sa atin na ang minsang pag-aalay ni Kristo ay ang pinakamagandang tanda ng pagsunod sa kalooban ng Diyos upang ang lahat ay maligtas. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya, "Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo sa Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Siguro naman po ay pamilyar na kayo o at least narinig nyo na yung tinatawag na kaba ng tipan in the Old Testament, the Ark of the Covenant. Ganito po ang itsura niyan. Ito ay pahabang kahon, nababalutan ng ginto, at mayroong dalawang anghel o kerubim sa itaas, sa magkabilang dulo. Ito po ay ginawa ng mga sinaunang Israelita ayon na rin sa utos at instruction ng Diyos. Sa loob niyan, nilagay ang mga simbolo ng presensya ng Diyos. Nandiyan ang piraso o tapyas ng tabletang kinasulatan ng 10 kautusan. Later on, inilagay din po sa loob niyan yung tungkod ni Aaron na umusbong. Later on, nilagay din po dyan yung ilang piraso ng flakes or manna na pinaulan ng Diyos mula sa kalangitan para ang mga Israelita ay makakain sa ilang. Kaya't banal ang nasa loob niyan. Kaya't ang Ark of the Covenant o kaba ng tipan ay presensya ng Diyos sa kaniyang bayan, sa matandang tipan. Now, sa ating ebanghelyo, sana napupuna po natin kung paanong pinipresenta naman ang mahal na ina bilang new Ark of the Covenant. Bagong kaba ng tipan, sapagkat yung sinisimbolo mismo ng mga nasa loob ng Old Ark of the Covenant, ang Diyos, yung sinisimbolo ng nasa loob lamang ng Old Ark of the Covenant, ay literal na nasa sinapupunan ni Maria. No wonder nang magkasalubong si Maria at Elizabeth, naggagalaw sa tuwa, sa nuwan na nasa sinapupunan ni Elizabeth, na parang pagtalon din sa tuwa ni David in the Old Testament nang makasalubong niya ang Ark of the Covenant. At kung papaanong ang Ark of the Covenant ay nanatili ng 3 buwan sa bahay ni Obed-Edom and thereby blessing their family, si Mary ay nanatili din ng 3 buwan sa bahay ni Zacarias at Elizabeth and thereby blessing their family. Kaya sa palagay ko, ang isa sa magandang mensahe ng ating pagdiriwang ngayon ay yung maging mga makabagong Ark of the Covenant din tayo. Tulad ni Maria, na magpaparanas ng presensya ng Diyos sa iba. Yung presensya ng Diyos na sinasabi sa Salmo 46:1, na ever-present help, especially in times of trouble. Yung presensya ng Diyos na nakakaintindi at tumutugon sa pangangailangan ng iba. Di ba ganun ang ipinaramdam ni Maria kay Elizabeth? Hindi kinakailangan ni Elizabeth na humingi ng tulong. Nagkusa si Maria. At hindi naalangan sa Elizabeth na kunin ang tulong na inaalok ni Maria. Sapagkat sa mukha ni Maria, nakita niya ang hindi lang pagkukusa, kundi yung malugod na pagdamay talaga. Yung aura na very welcoming. Yung aura na may dating na hindi pa man sumasang-ayon na, nag-yes na. May yes face, kumbaga,
si Maria. Naalala ko tuloy yung kwento noong si President Thomas Jefferson pa ang presidente ng Amerika. May mga kasama siyang nag-horseback sa countryside, and at one point, they approached a swollen river. Yung ilog ba na tumaas ang water level dahil sa pagulan. Kaya't isa-isa nilang binagtas dahan-dahan ang ilog para makatawid sa kabilang ibayo. Ingat na ingat sila sapagkat malakas ang alon, delikado. So very careful sila sa pag-navigate ng kanilang mga sinasakyang kabayo. Samantala, mayroong isang estranghero sa may bandang unahan nila bago sila tumawid ng ibayo. Nakatingin lang sila sa kanila. As each rider crossed the river, nakatingin lang yung estranghero. Hanggang sa turn ng tumawid ni President Thomas Jefferson, nagsabi itong estranghero sa presidente na kung po pwede isakay siya sa kabayong sinasakyan nito para makatawid sa kabilang ibayo. Pipigilan sana ito ng mga kasama ng presidente, but the president insisted, he'll ride with me. Sa awa ng Diyos nakatawid ang dalawa sa ibayo. And as the stranger slid off the horse and onto the ground, he was approached by someone who asked him, bakit naman sa presidente ka pa humingi ng tulong? Pwede naman sa iba, pwede naman sa amin. At sumagot yung estranghero, nako! I swear, hindi ko alam na siya ang presidente, na siya ang ating presidente. President, I'm sorry. Ang alam ko lang, sabi niya, habang pinagmamasdan ko kayo as you cross the river, parang may nakasulat na no sa mga mukha ninyo. Kaya nag-alangan ako. Pero nang makita ko siya, iba yung aura niya eh. Parang may nakasulat na yes sa mukha niya. And true enough, sapagkat hindi ako nagdalawang salita nang humingi ako ng tulong sa kanya. Pakitingnan niyo nga po yung katabi ninyo, yung mukha ng katabi niyo. Ano bang salita ang nakikita ninyo? Yes po ba or no? Yung lagi mong nakakasabay sa pagsisimba, nakakatabi mo pa nga madalas yan eh. Gusto mo sanang kibuin. Gusto mo sanang sabihin, good morning. Ang ganda mo ngayon. Pero wag na lang. Parang suplada, taas ng kilay. Yung kasama mo sa trabaho, na gusto mo sanang hinga ng pabor, hinga ng tulong, kaya at least kibuin. Pero wag na lang. Parang masungit. Yung kasama mo sa eskwelahan, schoolmate mo, na gusto mong kaibiganin, pero wag na lang. Si parang ang yabang. Yung kasama mo sa bahay, asawa mo, anak mo, kapatid mo, magulang mo, na gusto mo sanang kamustahin, o gusto mo sanang kamustahin ka man lang, kayo magkwentuhan. Pero, wag na lang, parang busy naman. Si Father Fidel, na gusto mo sanang i-approach para magpa-pray over ka, o kaya kausapin mo saglit, o kaya ay magpa-picture kang kasama siya. Pero wag na lang, parang pagod na eh. Parang ayaw na niya. Ganun po ba ako? Kung alam nyo lang. Pero totoo, may mga taong ganun. Parang sa una pa lang, ang bigat nung aura, parang wag mo akong kikibuin, wag mo akong bibiruin, wag mo akong istorbuhin, wag mo akong hinga ng tulong. Kahit pa nakangiti, kahit pa magandang itsura, kahit nga yung mga empleyado natin minsan o naririnig na mga nagtatrabaho dito, mga kapatid naming church workers, may iba sa kanila na nag-aalangan akong hinga ng tulong. May iba sa kanila na nag-aalangan akong utusan.
Hindi totoo, kahit naman kayo may kasambahay na ganon. May sales lady na ganon. May waiter na ganon. May driver na ganon. Di ba? Swelduhan yan. Kaya wala sa itsura Wala sa estado ng buhay. Kasi may mga boss na kahit nagagalit, pagkatapos magalit, approachable pa rin. Yes, face pa rin. Pero may mga ordinaryong tao na kahit nagpopo sa harapan mo, parang no face naman. Parang ang bigat-bigat hinga ng pabor o kaya iutusan. Wala sa itsura Wala sa estado nasa aura, nasa dating, nasa kung ano, katulad ng sinabi ko kahapon, ang ino-offer natin. Diba sabi natin kahapon, kung ano yung mayaman tayo, kung saan tayo mayaman, kung saan punong-puno ang puso natin, kung ano ang pumupuno sa puso natin, yun ang mararamdaman ng ating kapwa-tao sa atin. Kaya't kapag ang puso natin ay puno ng presensya ng Diyos, ng kapayapaan, ng pagmamahal, ng kaligayahan, kagalakan na nagbubuhat sa Diyos, yan ang mararamdaman ng kapwa natin Kahit ano pa man ang pinagdaraanan natin. O tingnan po ninyo si Mama Mary. Buntis siya At nalaman na naman yun ni Elizabeth Pero si Elizabeth, hindi nag-alangan na tanggapin ang tulong na ino-offer ni Maria. Kasi kay Maria, what you see is what you get. Naka-yes face siya sapagkat bumubukal sa kanya ang nasa sa loob niya. Si Jesus na nagsasabi at nagpaparamdam sa tao, narito ako, tutulungan kita sa pamamagitan ng taong ito. Naku, napakasarap kasama ng mga taong ganyan na magpaparamdam sa iyo na para bang ang Diyos ay literally just around, caring for us, loving us, looking after us. Yan ang naranasan ni Jose kay Maria. Yan ang naranasan ni Maria kay Jose. Yan ang naranasan ni Jose at Maria kay Jesus. Pagkalinga, pagsuporta, kapanatagan, pagmamahal, nasalamin ng pagmamahal at presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Yan ang challenge sa atin. Sapagkat maraming tao ngayon, katabi natin, kausap natin, nakangiti, nakapustura, wala sa kanilang nangungumusta, pero may pinagdaraanan sila. Marami sa atin ngayon ang gusto nang mag-give up, ang nawawalan ng pag-asa, ang hindi makaramdam sa pamilya ng suporta. Mga taong nagnanais na isa man sa mga taong ma-encounter nila ay naka-yes face sa kanila. Ganun ba ang ating presensya? Sa iba, lalong-lalo na sa ating pamilya, meron ba tayong aura na kung saan bumubukal sa atin ang pagmamahal ng Diyos? Na nagsasabi sa sino mang makasalamuhan natin, I'm here for you. I care for you. You matter to me. I value you. Alam po ninyo, nakagugulat at nakalulungkot na rin kung minsan na mayroong miyembro ng pamilya, breadwinner sa pamilya na gustong mag-give up na, magulang, asawa na, fed up na, anak na who doesn't feel loved, miyembro ng pamilya na gusto nang mag-suicide. Bakit nakagugulat yan? Kasi makikita mo, parang wala namang red flag. Okay naman yata yung pamilya, magkakasama na, hindi man broken family. O broken family man, nandun naman ang ina, nandun naman ang mga kapatid. Hindi naman lahat ay wala sa kanya. May kabuhayan naman sana o at least nakakaraos sa pang-araw-araw nila. At kung may problema man, sino ba naman ang pamilya na walang problema? Kumbaga at least alam mo na makakayanan nila kasi nandyan sila, may kasama sila, magkakasama sila. Pero ito ang nakalulungkot na part.
yung miyembro ng pamilyang yon, kahit may kasama, nakararamdam ng pag-iisa kasi wala siyang maramdamang suporta. Yung bang pagtingin niya sa kanyang asawa para makayakap sana, mayakap siya. Pagtingin niya sa kanyang mga anak na para humingi sana siya ng suporta. Marami pa namang mga magulang, lalong-lalo na yung mga matatanda na ang hinahihiyang humingi ng tulong sa mga anak nila. Yung pagtingin nila sa kanilang mga magulang, yung pagtingin nila sa kanilang mga kapatid, para sila'y makamusta, para makapag-open up sila, no face ang nakikita nila. No face o no aura ang nararamdaman nila. Kaya, kapag naging huli na ang lahat, kapag na-fed up na yung isa, nag-give up na yung isa, sumabog na yung isa, or pakamatay na yung isa. At sabihin ng mga miyembro ng pamilya, dito naman kami, ba't di mo sinabi? Mahal ka namin. Nandito kami. Remember kung ano yung pinag-usapan natin nung isang araw? Walang kwenta yung ability kapag walang availability. Walang kwenta yung nandiyan ka, pero hindi mo namang ipinaparamdam na available ka para sa Kanya. Mga kapatid, tandaan natin, ang Pasko ay tungkol sa presensya. Tingnan po ninyo ang ating Panginoong Jesus. Imagine ninyo kasi wala pa ngayon yung images niya sa Belen. Hindi naman siya dumating dito na full grown na. Malaki, binata na, hari na makapangyarihan, na may kaharian, na makalupa. Hindi siya mayaman. Pero ang ibinigay niyang unang-una ay presensya niya. Presensya niya na nagsasabing, handa ako ang gawin ng lahat para sa iyo na mahal ko. Ito sanang maramdaman natin, diwa ngayong Pasko. Ha? At sana ito'y maramdaman natin mula sa mga taong inaasahan natin na magpaparamdam ng presensya ng Diyos sa buhay natin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ako'y matutulungan niya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang sako. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong maramdaman ang iyong presensya, lalong-lalo na sa piling ng aking pamilya o ng mga taong itinuturing kong pamilya. Mawala sana yung pagtitikisan, yung hindi pagkikibuan, yung pag-aaway. Hindi ko ina-expect na mawala ang mga problema kasi alam kong kasama yan sa buhay ko. Pero ang alam ko rin,
Kaya ko asawa ito, kaya ko anak ito, kaya ko magulang ito, kaya ko kapatid ito. Para makasama ko sa pagharap ng anumang problema sa buhay ko at sa pamilya namin. Tulungan mong maging ganito ang diwa sa aming pamilya. Hallelujah! Pakihipo mo po ang puso ng bawat isa. Hallelujah! Upang ma-realize namin na bukod sa iyo, kami ang isa't isa, ang regalo mo para sa isa't isa, para sa bawat miyembro ng pamilya. Hallelujah! Tulungan mo kami, Panginoon, na ito ay maramdaman at makita. Hallelujah! Yung kami may kasama at may suportang talaga. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Pero simulan mo, kapatid, ang pagpaparamdam ng pagmamahal, kapatawaran sa iyong pamilya at mayroong magandang mangyayari sa iyo. By striving to become a good parent, who knows? He might strive to become a good son. She might strive to become a good daughter. By striving to become a good brother, she may strive to become a good sister. By striving to become a good sister, she may strive to become a good brother. Simulan mo sa sarili mo ang pagparamdam ng presensya ng Diyos sa pamilya mo, sa kapwa mo. At hayaan mong ibalik niya sa iyo ito. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya man ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay nilibing. Nanagos sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikat sa iyong dambana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming manan na dulutay buhay na walang hanggan. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos
sa iyong dambana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan, upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Sa iyo ako makahain ng aking pasasalamat sa banal na pangalan ng Panginoon. Ako ay tatawag. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga at pagsisikap sa iyong naman ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan, upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Gagawin mamula ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga laman sa ating lupain bubunga mainam. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan, upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan.
wagas at mga pusong tapat. Samo namin ay iyong tingin. Talang at kapayapaan nawa'y kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay. Halo ng pawis at tiyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubungan ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Samo namin ay iyong bigyan. Galak at kapayapaan nawa'y kamtin. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan na magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon At sumaiyo rin, at sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay lilahati sa San Juan Bautista sa kaniyang pag-ibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 sa kay taasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitaasan. Hosana, 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 sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin
ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming inihayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, lalo ng aming pamilya ay mas mabuklod sana sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Pakisama sina Joyce, Louie, Silito Persic, Autiosa, Miguel Arsenio Serio, Enrique, Emer, Rose, Tiong Gasto, Maria So, Jose So, Erlito So, Eric So, Nene, Loleng, Amang, Zeni, Paulina, Inday, Paulino, Carmela, Jacinto, Elsie, Sally, Larry, Alan, Jules, Benjamin, Nelly, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisang mahal na Birhen ng Lasal at ang Ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Makipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama.
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipalindulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sana sa aming pamilya, anuman pong aming maging problema. Ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Huwag kang matakot, lakasan ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig. Ang mga bingi katulad ng musa, ang pilay lulundag, aawit sa galang ang mga piling. Huwag kang matakot, lakasan ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri, paghaharian sila ng kaligayahan. Huwag kang matakot, lakasan ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Lungkot at dalamhati ay magpapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Sa langit ay narinig ang mga awitin, ang lahat ng anghel ay nagdiriwang, ang mga nagtatanong na pastola kawan ay napukaw sa kanilang pagkainlan. Noel, 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 Noel. Sumilang ang hari
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tinutulong po ninyo, sa mga nagpapadala ng tulong sa RG Cash and Bank Account. Maraming salamat po sa mga nag-aalay ng alkansya, sa support nyo sa Sri Nilisena Crown. Sana po gawin nating option bilang regalo yung mga produkto na sweatshirt at yung t-shirt po natin, riding jersey ng Sri Nilisena Crown. Maganda po yung message niya, nakapag-evangelize na po tayo, nakaporma pa tayo, nakatulong tayo. Salamat sa pag-suporta sa souvenir shop at sa pag-share ng ating mga live masses at ang ating mga reflections, mga recorded videos. Ito po ang nagiging dahilan para makapag-promote tayo ng devotion sa Our Lady of Lasalet, para makapagtulong din tayo sa iba. Ngayon po ay nagpapagawa tayo ng mga chapels at yung isang chapel natin ay namimisahan na ngayon simbang gabi. Kaya maraming salamat po sa inyo. Nandyan din po yung nagtitinda ng sabon. I think nasa labas. Sana tulungan din po natin siya na makalikom ng natitirang kailangan niyang pondo. Salamat po sa mga nag-alay ngayon. Salamat sa inyong lahat actually. Bukas po ang alay. Ito. Luncheon meat. Luncheon meat. Ano ba yun? Luncheon meat. Okay, yun po ang iaalay bukas. Tapos po paalala, December 24, ang mga misa po natin ay, 6 p.m. Okay? 6 p.m., December 24 to 6 p.m. and then 8 p.m. ang panuluyan, 8:30 p.m. ang susunod na misa. Okay? 6 p.m. Mass, 8 p.m. panuluyan, 8:30 p.m. misa uli. Salamat din ang misa po natin sa December 25. Ang start ng misa natin sa December 25 ay 6:30 a.m. Ang misa natin sa December 25 ay misa pang linggo, pero wala tayong 5 a.m. Okay? So, salamat po. Ulitin ko po, December 24, salubong na ito sa Pasko, misa na rin ito sa Pasko. 6 p.m., then 8 p.m. panuluyan, and then 8:30 p.m. Mass. So, dalawang misa tayo. Sa gitna, panuluyan. December 25, ang misa po natin ay panglinggo, pero walang 5 a.m. Kasi mapupuyat, magsisimula tayo ng 6:30 a.m. Marami pong salamat sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat. Aming
walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa amin at sa dasal